Mathematics 2, Quarter 3, Week 5. Mga bata, narito si maestra mo upang gabayan ka sa iyong aralin. Kasanayan, visualizes, represents, and identifies unit fraction with denominators of 10 and below. Reads and writes unit fractions. Compares unit fractions using relation symbol and arranges in increasing or decreasing order. Sa aralin natin ngayon, ikaw ay inaasahan na isa sa larawan at nakikilala ang mga unit fractions, nakababasa at naisusulat ang mga unit fractions, nakapaghahambing ng mga unit fractions, at naisasaayos at naipagsusunod ang mga unit fractions. Tayo muna at magbalik tanaw sa ating nakaraang aralin. Isulat ang tamang bilang sa kahon. 6 divided by 3 equals? Very good, 2. 6 divided by 2 equals? You're right, 3. Number 2. 8 divided by 2 equals? Very good, 4. 8 divided by 4 equals? Correct, 2. Ngayon naman, bilugan ang salitang ordinal number ng mga sumusunod. Number 3. The correct answer is 6. Very good. Number 4. The correct answer is 5th. Very good. Number 5. The correct answer is 3rd. Very good. Mga bata, samahan si maestra mo upang madagdagan mo pa ang iyong kaalaman. Sa nakaraan nating aralin ay natutuhan mo ang division o paghahati sa pantay na bilang. Ngayon, sa ating bagong aralin ay matututuhan mo ang fraction. Para sa ating unang aralin, pag-aaralan natin ang pagsasalarawan ng mga unit fractions. Pero bago muna iyon, alamin muna natin kung ano ang fraction. Ano ang fraction? Ang fraction o hating bilang ay bahagi o parte ng isang buo o grupo. Mga bata, tingnan ang mansanas. Tayo ay kumuha ng isang parte mula sa pantay na pagkakahati sa isang mansanas. Tingnan ang arrow. Ang isang parte mula sa pantay na pagkakahati sa mansanas ay nagpapakita ng bahagi o parte ng kabuuan. Ang tawag dito ay fraction. Sabihin ulit, fraction. Mahusay. Mga bata, tingnan naman ang bilog. Tayo ay kumuha ng isang parte mula sa pantay na pagkakahati sa isang bilog. Ang isang parte mula sa pantay na pagkakahati sa bilog ay nagpapakita ng bahagi o parte ng kabuuan. Ang tawag dito ay fraction. Sabihin ulit, fraction. Mahusay. Tingnan naman ang mga candy. Ilan ang bilang ng mga candy? Tama, 7. Tayo ay kumuha ng isang candy mula sa grupo ng mga candy. Ang isang candy ay nagpapakita ng bahagi o parte ng kabuuan. Ang tawag dito ay fraction. Sabihin ulit, fraction. Magaling! Ang fraction ay maaaring isulat sa simbolo at sa salita. Maaari nating basahin ang fraction sa simbolo at sa salita. 1/4, 1/4. Tingnan, ito ay halimbawa ng fraction symbol. 1/4. Ito naman ay sa salita o sa word. Alamin natin ang mga bahagi ng fraction. Ang nasa itaas na bahagi ay numerator.
Ito ay bahagi ng kabuuan. Ang nasa ibabang bahagi naman ay tinatawag na denominator. Ito ay bilang ng kabuuan. Ang linya naman na sa gitna ay tinatawag na fraction bar. Sa pagbabasa ng fraction, binabasa natin ang numerator sa cardinal number. Ano ang cardinal number? Ito ay bilang na tumutukoy sa dami. Halimbawa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ang denominator naman ay binabasa natin sa pamamagitan ng ordinal number. Ano ang ordinal number? Ito ay bilang na tumutukoy sa pagkakasunod-sunod na ayos o posisyon. Halimbawa, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, maliban sa 2 na binabasang half. Ngayon ay pag-aralan na natin ang unit fraction. Mga bata, tingnan ang larawan. Aalamin natin ang numerator, denominator, ang unit fraction symbol ng may kulay na bahagi at kung paano ito isulat sa salita. Tingnan ang triangle. Ang triangle ay hinati sa dalawang pantay na bahagi. 1, 2. Alamin natin ang fraction ng may kulay na bahagi. Ilan ang may kulay? Very good. 1. Ito ang ating numerator. Ilan ang kabuuang bilang ng pantay na pagkakahati sa triangle? Correct. 2. Ito ang ating denominator. Ang unit fraction symbol ng may kulay ay 1/2 at ito ay isinusulat sa salita na 1/2. Tingnan ang hugis na ito. Ilan ang bilang ng bahaging may kulay? Very good. 1. Ito ang ating numerator. Ilan naman ang kabuuang bilang ng magkasing laking bahagi ng isang buo? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4. Ang ating denominator ay 4. Very good. Ngayon naman, alamin natin ang unit fraction symbol ng may kulay. Ang unit fraction ay 1/4 at ito ay isinusulat sa salitang 1/4. Tingnan ang larawan. Ilan ang bilang ng bahaging may kulay? Very good. 1. Ilan ang kabuuang bilang ng magkasing laking bahagi ng isang buo? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ang denominator ay 7. Ang unit fraction symbol ng bahaging may kulay ay 1/7 at ito ay isinusulat natin sa salitang 1/7. Unit fraction. Ang unit fraction ay may numerator na 1. Maaari itong isulat sa simbolo at salita. Ano ang unit fraction ng may kulay na bahagi? Number 1. Very good. 1/6. 1/6. Number 2. You're right. 1/5. 1/5. Number 3. Tama. 1/3. 1/3. Number 4. Correct. 1/2. 1/2. Number 5. Tama ka ulit. 1/8. 1/8. Number 6. Very good. 1/10. 1/10. Number 7. Correct.
1/9. 1/9. Ngayon naman dumako tayo sa ikalawang aralin, paghahambing at pag-aayos ng pagkasunod-sunod ng mga unit fractions. Tingnan ang unang larawan. Ano ang unit fraction ng may kulay na bahagi? Very good. 1/2. Pangalawang larawan. Ano ang unit fraction? Tama ka ulit. 1/3. Pangatlong larawan, ano naman ang unit fraction? Very good. 1/6. Ano ang napansin mo sa shaded parts at sa denominator nito? Ang malaking shaded part o bahaging may kulay ay may mababang bilang ng denominator. Ang maliit na shaded part ay may mataas na bilang ng denominator. Tingnan ang cake. Ang cake ay hinati sa 2 tao. At ito ay hinati ng pantay. Halimbawa, 2 kayong maghahati ng iyong kapatid. Isang bahagi ng cake ang matatanggap mo. Ano ang fraction nito? Tama, ang fraction ay 1/2. 1/2 ang napunta sa'yo. Tingnan ang pangalawang cake. Ilang katao ang naghati sa cake? Tama, 3. Ito ay hinati ng pantay sa 3 bahagi. Halimbawa, 3 kayong maghahati ng iyong mga kaibigan. Isang bahagi ng cake ang matatanggap mo. Ano ang fraction nito? Tama, ang fraction ng bahaging napuntang cake sa iyo ay 1/3. Pansinin kung gaano kalaki ang 1/2 at 1/3. Paghambingin natin ang 1/2 at 1/3. Ano ang mas malaki? Tama. Ang mas malaki ay 1/2. 1/2 is greater than 1/3. Isa pang halimbawa. Ilang katao ang naghati sa cake? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isang bahagi ang natanggap mo. Ano ang unit fraction na natanggap mo? Very good. Ang unit fraction ay 1/8. Tingnan naman ang isang cake. Ilang katao ang naghati? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4. Isang bahagi ang natanggap mo. Ano ang fraction ng iyong natanggap? Very good. 1/4. Paghambingin ang laki ng 1/8 sa 1/4. Tama, ang 1/8 ay mas maliit kaysa sa 1/4. Or 1/8 is less than 1/4. Pansinin, kapag marami ang naghatian, maliit lang na parte ang makukuha. Samantalang, kapag kaunti ang naghatian, mas malaki ang parte na makukuha. Isulat ang less than o greater than sa paghahambing ng unit fractions. The correct answer is less than. 1/6 is less than 1/4. Check. Next, 1/2 and 1/3. The answer is greater than. 1/2 is greater than 1/3. Very good. Next, 1/4 compared to 1/5. The correct answer is greater than. 1/4 is greater than 1/5. Very good. Ngayon naman basahin natin ang unit fractions. 1/2, 1/3, 1/4, 1/8.
Tingnan ang pagkakasunod-sunod ng mga unit fractions. Paano ito inayos? Very good! Ang mga unit fractions ay nasa descending order o inayos ito mula sa malaki papaliit. 1/8, 1/4, 1/3, 1/2. Paano naman ito inayos? Tama! Ang mga unit fractions ay nasa ascending order o inayos ito mula sa maliit papalaki. Ngayon, ayusin ang pagkakasunod-sunod ng mga unit fractions. Basahin natin. 1/4, 1/6, 1/2, 1/3. Ayusin ito mula sa maliit papalaki. Narito ang tamang sagot. 1/6, 1/4, 1/3, 1/2. Ganito rin ba ang iyong sagot? Mahusay! Ngayon, ayusin naman ito mula sa malaki papaliit. Tingnan kung ganito rin ang iyong sagot. Ang mauuna ay 1/2, 1/3, 1/4, 1/6. Mahusay kung ganito rin ang iyong sagot. Subukan naman nating ayusin ang mga unit fractions na ito. Basahin muna natin. 1/5, 1/7, 1/3, 1/8. Ayusin ito mula sa maliit papalaki. Tingnan ang iyong sagot. Ang una ay 1/8, 1/7, 1/5, 1/3. Very good kung ito rin ang iyong sagot. Ngayon, ayusin naman ito mula sa malaki papaliit. Tingnan ang iyong sagot. Ang mauuna ay 1/3, 1/5, 1/7, 1/8. Very good! Ngayon, dumako na tayo sa mga pagsasanay. Para sa unang gawain, kulayan ang isang bahagi upang maipakita ang unit fraction na nasa gilid nito. Ganito rin ba ang iyong sagot? Mahusay! Ikahon ang isang bagay na nasa set para maipakita ang unit fraction sa tabi nito. Number 4. Ang unit fraction ay 1/2. Ganito rin ba ang iyong ginawa? Mahusay! Number 5. Ang unit fraction ay 1/6. Very good kung ganito rin ang iyong ginawa. Para sa ikalawang gawain, bilugan ang unit fraction sa mga sumusunod. Number 1. Very good kung ganito rin ang iyong sagot. 1/8. Number 2. Ang unit fraction ay mahusay, 1/6. Isulat sa simbolo o sa salita ang bawat unit fraction pagkatapos ay basahin ito isa-isa. Number 3. 1/4.
Mahusay kung ganito rin ang iyong naisulat. Number 4, 1/6. Very good. Number 5, 1/8. Mahusay. Tandaan, ang unit fraction ay may numerator na 1. Maaari itong isulat sa simbolo at salita. Kapag mas maliit ang denominator, mas malaki ang unit fraction. Maaari ring isulat at ayusin ang mga unit fractions mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas, ascending order, o mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa, descending order. Sa paghahambing naman, ginagamit natin ang mga simbolong greater than, less than, o equal. Sagutan ang pag-alam sa natutuhan. Paghambingin ang mga sumusunod gamit ang mga simbolong greater than, less than, at equal sapat lang. Ayusin ang mga unit fraction mula sa pinakamataas hanggang pinakamababa. Ayusin ang mga unit fraction mula sa pinakamababa hanggang pinakamataas. Sagutan ang pangwakas na pagsusulit. Bilugan ang letra ng tamang sagot. Binabati kita sa iyong mga natutuhan sa araling ito. Maraming salamat sa panonood at pakikinig. Abangan ang susunod nating video sa mathematics. Hanggang sa muli, paalam!